So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Pag-usapan natin itong mga vlogger ng mga DDS na talagang hindi nakatulog ng maayos kagabi. Kasi etong mga vlogger ng mga DDS na nagpapakalat ng fake news, haharap na mamaya malamang talaga sa alam ha, kung di ako nagkakamali, mamaya haharap sila doon sa TRICOMS, doon sa Kongreso. Kasi iimbestigahan na yung mga fake news na pinapakalat nila ng mga paninira sa ating gobyerno at lalong-lalo na sa ating mga congressman na wala namang katotohanan na kanilang ibinibintang. Ngayon, inimbitahan sila dyan para tanungin sila kung paano nila nasabi yung mga pinopost nila o mga binablog nila laban sa mga tao o sa ibang mga politiko. Ngayon, dito natin makikita kung gaano kagagaling etong mga DDS vlogger na to. Kung kaya ba nilang patunayan na yung kanilang mga sinasabi mga totoo. Dito natin makikita kung talagang itong mga DDS vlogger may kredibilidad. Kasi kapag dyan mamaya napahiya sila, pagtatawanan sila ng buong Pilipinas at dudura-duraan ang kanilang dangal. Kasi nga, hindi sila nagpapakalat ng tamang impormasyon. Bagkus, naninira lamang sila ng tao, politiko at gobyerno para lang sa kakarampot na binabayad sa kanila. Ngayon, etong mga to, namumblema na kasi karamihan dito, mga wala rin naman pambayad ng abogado. Magagaling lang manira, pero pambayad ng abogado, mga wala rin naman pala. Kaya titingnan na lamang natin mamaya kung ano ang kalalabasan ng hearing nila na ito. Pero sa tingin ko talaga rito, etong mga vlogger na to, sinasabi nila, kinikitil daw yung malayang pamamahayag nila. Which is, hindi naman po talaga totoo yun. Kasi bakit? Kapag nagsalita ka, kailangan papanindigan mo yung sinabi mo. Kailangan tama din yung sinabi mo. Hindi pwedeng basta sabihin mo lang. Dahil hindi pwede na nagpapakalat ka ng fake news at kapag ikaw ay sinisita, sasabihin mo malayang pamamahayag. Hindi po ganun ang mundo. Hindi po ganun ang pamamalita, ang pagbablog. Kailangan, kung anong lumabas sa bunganga mo, kaya mo yan panindigan. Totoo man o hindi. Pero gaya ng sinasabi ng maraming Pilipino, etong mga DDS vlogger, basta lang makabalat sa mga politiko, talagang gagawin ng lahat. Gaya na lamang nung isa. Yung bakla na malalaki yung ngipin. Sinasabi niya, yung INC rally raw, para raw kay Sara. Para raw suportahan si Sara. INC na mismo nagsabi na hindi naman pala. O ganun yung mga example. Pati yung isa pang vlogger, yung bakla din. Sinasabi, pinirmahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung GAA, marami raw blanco. Pero lumalabas, wala naman palang blanco. Ganyan yung mga trabaho ng mga DDS vlogger na to. Palibasa, mga pipitsugin, mga hindi pa monetize, kaya umaasa lang sila sa bayan ng China. O kaya mamaya titignan natin kung paano sila mapapahiya. So huwag niyo pong kalimutan, please subscribe po dito sa ating YouTube channel, Palerista TV.